Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Morgana Go, nabuking sa gitna ng maraming tao. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa abot kamay na pangarap. Bigo si Morgana sa ginawa niyang pagpapahiya kay Lynette dahil sa lahat ng taong sumusuporta kay Lynette ay nagkaroon ng lakas ng loob si Lynette at tumayo ulit para lumaban matapos matumba ni Lynette sa ginawang patibong nitong si Morgana kay Lynette. Dismayado si Morgana dahil kahit nagtagumpay siya na idulas si Lynette sa harap ng maraming tao ay mas marami palalong sumuporta kay Lynette kaya hindi na maipinta ang mukha ni Morgana at nagpaka-plastic siya sa harap ng maraming tao kahit inis na siya kay Lynette. Samantala, Tiang Susan nagalit kay Josa matapos malaman ni Tiang Susan na pinakialaman ni Josa ang bag niya at itinapon ang dahon-dahon na pinatuyo nitong si Tiang Susan galing sa kaibigan nito para sana mailaga ni Tiang Susan at gawing remedy gaya ng ginawa ng asawa ng kaibigan ni Tiang Susan. Imbis na manood si Tiang Susan ng pageant ni Lynette, ay umalis na lang ito at nagdamdam kay Josa. Nagulat naman si Giselle sa biglaang pag-alis ni Tiang Susan at kung ano ang nangyari kay Tiang Susan. Hindi din alam ni Josa kung bakit ganun na lang ang galit ni Tiang Susan, samantalang tuyong dahon lang naman daw ang naitapon ni Josa. Pag-alis ni Tiang Susan, nakita ni Lyndon si Tiang Susan na umalis ng event, kaya sinundan agad ito ni Lyndon. Awang-awa si Lyndon sa kalagayan ni Tiang Susan. Nagpasalamat si Tiang Susan kay Lyndon dahil hindi binuking ni Lyndon ang tinatago ni Tiang Susan na nararamdaman niya kay Annalyn. Pero pinilit pa din ni Lyndon na papuntahin si Tiang Susan sa East Ridge para magpa-biopsy para malaman kung magagamot pa ba ang bukol nito sa dibdib at maaagapan pa ito. Sa kabilang banda, habang hindi pa mag-uumpisa ulit ang ginang Apex, nag-usap-usap si Lynette, Annalyn at Josa. Hinanap kasi ni Annalyn si Tiang Susan, kaya sinabi ni Josa na bigla na lang umalis si Tiang Susan dahil nagalit si Tiang Susan kay Josa dahil lang sa natapon ni Josa ang tuyong mga dahon-dahon na nakalagay sa bag nito. Paliwanag ni Josa, buong akala kasi ni Josa ay basura ang mga dahon-dahon kaya nagmagandang loob si Josa na siya mismo ang magtapon nito. Hindi lubos maisip ni Josa na napaka-importante pala para kay Tiang Susan ang dahon-dahon na nilagay nito sa bag niya. Nagsabi si Lynette, sigurado ba kayong okay si Tiang? Alam mo napapansin ko nitong mga nakaraang araw, parang hindi siya okay. Sumagot si Josa. Oo nga eh, bigla na lang siyang nagagalit kahit dahon lang naman yung naitapon ko. Hindi na din nakapigil si Annalyn at ikwinento ni Annalyn kung ano din ang napansin ni Annalyn kay Tiang Susan nang huli silang magkausap kanina na parang namamaalam nga itong si Tiang Susan at nagbibilin pa na sana gumawa ng paraan si Annalyn para magkatuluyan si Robert at si Lynette dahil maikli lang daw ang buhay. Hindi daw alam ni Tiang Susan kung hanggang saan na lang siya dahil matanda na si Tiang Susan. Kinabahan si Lynette, Josa at Annalyn kung ano ba talaga ang nangyayari kay Tiang Susan dahil hindi na nila ito maintindihan at nagkahabili na nga ito kay Annalyn. Naalala ni Annalyn ang sinabi ni Apo sa kanya na may isang mahalagang tao sa buhay ni Annalyn na nangangailangan ng tulong niya dahil may mga maling desisyon ito sa buhay. Kaya napag-isip-isip ni Annalyn na kung paano kung si Tiang Susan ang tinutukoy ni Apo dahil lalo pa nga nang makita ni Annalyn ang resulta ng lab at nang makita ni Annalyn na nag-uusap si Lyndon at si Tiang Susan. Kanina nang ito ay makita niya, kaya lalong lumakas ang kutob ni Annalyn na baka may tinatago si Tiang Susan sa kanila at may pinagdadaanan ito sa buhay niya at naglilihim lang ito sa kanila. Samantala,
bago mag-umpisa ulit ang ginang Apex kung saan kasali itong si Lynette, ay nakaisip ng paraan si Giselle para makapaghiganti kay Morgana dahil alam ni Giselle na si Morgana ang may pakana kung bakit nagkaroon ng tubig sa stage at nadulas itong si Lynette. Nagplano si Giselle para gantihan si Morgana. Nag-utos si Giselle sa staff ng Apex na kumuha ng gamot dahil may paggagamitan ito. Na-curious ang inutusan ni Giselle, kaya tinanong nito si Giselle, saan niyo po ba gagamitin yan? May chronic pain po ba kayo? Sumagot si Giselle. Para ito sa taong malapit ng maging chronic pain dito sa Apex. Nagtaka ang inutusan ni Giselle kung ano ang sinasabi at pinapahiwatig ni Giselle. Kaya naman sinabi ni Giselle na wala kang dapat pagsabihan nito. Walang dapat makaalam na ako ang nanghingi sa'yo nito. Umuo naman ang staff sa sinabi nitong si Giselle. Dito nga ay napapangisi si Giselle dahil sa wakas ay makakahiganti na siya ulit dito kay Morgana. Bumalik na si Giselle sa event para isagawa ang plano ni Giselle kay Morgana. Oras na para sa question and answer. Si Morgana na ang tatanungin ng mga hurado. Biglang nakaramdam ng hilo si Morgana. Napansin ni Zoe na parang hindi na komportable si Morgana at parang anytime ay babagsak na ito sa stage. Dito nga hindi nagkamali si Zoe. Biglang bumagsak si Morgana sa baba ng stage. Nagpanik ang lahat nang bumagsak itong si Morgana. Maging si Zoe ay halatang apektado sa nangyari dito kay Morgana na halos hindi na maitago ni Zoe ang pag-aalala niya para kay Morgana na parang isang ina. Napatayo sila Madam Chantal at lumapit kay Morgana. Nagpatulong si Madam Chantal na dalhin si Morgana sa ER para malaman kung ano ang nangyari kay Morgana at bakit bigla na lang itong tumumba. Sa kabilang banda, kinabukasan, Tiyang Susan, kinausap maigi ni Lyndon na pumayag na para magpabiopsy sa East Ridge nang sa ganon ay maagapan pa nila ang malalang mangyayari kay Tiyang Susan kung sakali. Pumayag na din si Tiyang Susan na magpabiopsy basta bigyan daw muna ni Lyndon si Tiyang Susan ng oras dahil nakapag-isip si Tiyang Susan na ang gusto ni Tiyang Susan ay sabihin muna kina Annalyn kung ano ang pinagdadaanan niyang sakit. Nang sa ganon, maging handa din lahat ng mga mahal niya sa buhay. Kung ano man ang magiging resulta ng biopsy ni Tiyang Susan. Dahil hindi alam ni Tiyang Susan kung ano ang mangyayari sa kanya. Kung sakaling malaman na ni Tiyang Susan kung ano ang tumutubong bukol sa dibdib nito. Natuwa si Lyndon dahil tama ang gagawin ni Tiyang Susan na sabihin at aminin lahat kina Annalyn ang pinagdadaanan niya dahil karapatin din nila Annalyn malaman kung ano ang nararamdaman ni Tiyang Susan. Nang sa ganon ay hindi mag-alala sila Lynette dito kay Tiyang Susan. Ano kaya ang magiging resulta ng biopsy ni Tiyang Susan? Magiging okay kaya ang resulta nito? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!